Si Shen Yuchu ay kinikilala ng buong paaralan bilang ang babaeng may emotional barrage syndrome, maganda, nangunguna sa grado. Ngunit laging walang ekspresyon ang mukha. Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya, ngunit hindi ko natunaw ang yelong ito. Hanggang makita niya ang aking kababata na si Xiameng, na biglang yumakap sa akin at umiiyak tungkol sa kanyang breakup. Sa unang pagkakataon, nagbago ang ekspresyon ni Shen Yuchu. Namula ang kanyang mga mata, mahigpit na hinawakan ang laylayan ng aking damit, at nanginginig ang kanyang boses. Pipiliin mo ba siya o ako? Ako si Lin Chen. Isang ordinaryong estudyante sa kolehiyo, ngunit gumugol ng 3 buong taon sa isang bagay na puno ng pagpupursigi. Sinusubukang gamutin ang yelong ito. Siya ay may mahabang itim na buhok, maputing balat. Ang kanyang mga mata ay parang kristal, ngunit malamig at walang kahit anong init. Sabi nila, mula pagkabata ay may emotional barrage syndrome siya. Walang bagay sa mundo ang nagpapakilos sa kanya. 3 taon na ang nakalipas noong unang araw ng pasukan, nakita ko siyang nagpapakain ng pusang gala na walang ekspresyon. Parang ginagawa lang ang isang eksperimento. Ngunit hindi ko malaman kung bakit, sa sandaling iyon, ako'y naakit sa kanya. Simula noon, ang aking planong tunawin ang yelo ay nagtagal ng 1,000 araw. Araw-araw, hindi nagbabago. Dinadalhan ko siya ng almusal, steamed buns na may red bean paste at matamis na soy milk. Natuklasan ko na ayaw niya ng maalat na pagkain. Sa klase, inookupahan ko ang upuan para sa kanya at kinokopya ang mga tala, kahit na mas mataas ang kanyang grado kaysa sa akin. Pinalayas ko ang mga loko na nanggugulo sa kanya. Minsan, pinalo ako hanggang sa namaga ang mukha. Binigyan niya lang ako ng band-aid at walang emosyong sinabi, huwag mo nang gawin ang mga walang kwentang bagay na ito sa susunod. Nag-enroll pa ako sa psychology para lang mas maintindihan siya. Ngunit lagi siyang malamig, hindi mainit o malamig. Hindi niya tinatanggihan ang aking kabutihan, ngunit hindi rin siya nagbibigay ng kahit kaunting sigla. Paminsan-minsan, isang isalamat. Karamihan ay hindi na kailangan at ang masakit na salitang walang kwenta. Pinagtatawanan ako ng mga kaibigan, sinasabing ako ang pinakamalaking aso at tiyak na mauubos ang aking pera at panahon. Ngunit hindi ako naniwala. Palagi kong naisip na ang kanyang puso ay hindi bato, kailangan lang ng oras para ito ay mainitan. Hanggang noong nakaraang Biyernes. Umalis ako ng maaga sa club activity para kunin ang aklat sa silid-aralan. Sa pagliko, narinig ko ang kanyang usapan kasama ang kanyang matalik na kaibigan. Tuloy pa rin ba si Lin Chen sa paghabol sa'yo? Gusto mo ba siya? Biglang bumilis ang tibok ng aking puso, pinigilan ko ang paghinga para hintayin ang sagot. Ang kanyang boses ay nananatiling walang pagbabago. Isa lang siyang kasangkapan para magpalipas ng oras. Medyo walang kwenta, pero magamit naman. Kasangkapan, magamit, magpalipas ng oras. Bawat salita ay parang piraso ng yelo na tumutusok sa aking puso. Ang 3 taon kong pagbibigay ng lahat ay para sa kanya, 1 libangan lamang. Tumalikod ako at umalis, nakalimutan ko pang kunin ang aklat. Simula ng sumunod na araw, tuluyan akong nawala sa kanyang mundo. Hindi na nagdala ng almusal. Hindi na umukupa ng upuan, tinanggal ko na lahat ng magandang umaga at magandang gabi na mensahe. Noong una, wala siyang reaksyon. Makalipas ang 3 araw, lumapit sa akin ang kanyang matalik na kaibigan, binibiro ako kung bakit tumigil na ako. Sinabi niya na parang hindi sanay si Shen Yuchu. 4 na salita lang ang isinagot ko, wala akong pakialam. Pagod na ako at nagising na rin ako. May mga tao talaga na hindi mo mapapainit kahit kailan. 5 araw, nag-pop up sa telepono ko ang tawag mula kay Shen Yuchu. Ito ang unang beses na siya ang kusang tumawag sa akin. Hinayaan ko lang ito. Pagdating ng linggo, kasama ko ang aking kababata na si Xiameng, nakakarating lang mula sa kanyang breakup, naglalakad. Nakahawak siya sa braso ko. Umiiyak at nagkukwento tungkol sa kasamaan ng kanyang dating kasintahan. Marahan ko siyang inaalo. Pumikit siya at sinabing, ikaw na ang bahala sa akin. Pumasok kami sa supermarket para bumili ng ice cream. Sa pagliko, nakita ko si Shen Yuchu. Nakasuot siya ng puting damit, mas maputi ang kanyang mukha kaysa dati. Ang kanyang mga mata ay nakatuon. Sa kamay naming magkahawak ni Xiameng, hakbang-hakbang siyang lumapit sa akin. Ang kanyang high-heeled shoes ay tumatama sa sahig. Ang tunog ay malinaw at nakakasakit ng tenga. Lin Chen, ang kanyang boses ay malamig ngunit paus. 1 linggo kang hindi nagdala ng almusal, hindi kumuha ng tala, hindi sumasagot sa tawag. Anong ibig sabihin ito? Tumaas si Xiameng at pumagitna sa aking harapan. Xiameng, abala kami ngayon. Hindi pinansin ni Shen Yuchu si Xiameng, diretsong nakatingin sa akin. Ang kanyang tono ay parang karapatan lang, sumama ka sa akin. Kailangan kitang tulungan ngayon sa pag-aayos ng psychology. 3 kabanata, importanteng punto. Huminga ako ng malalim, direktang tumingin sa kanya. Shen Yuchu, hindi na kita tutulungan sa anumang bagay. Humanap ka na lang ng iba. Kumibot ang kanyang pilikmata. Bakit?
Dahil hindi mo kailangan ng kasangkapan. Binigkas ko ang bawat salita ng dahan-dahan, isang bagay na pampalipas oras. Kahit sino ay pwedeng maging yon para sa'yo, di ba? Namutla agad ang kanyang mukha, mahigpit na pinisil ang kanyang mga labi. Hindi ko sinabi yon. Narinig ko mismo. Ang aking tono ay malamig. Tapos na ang lahat. Hinila ko si Xiameng para umalis, ngunit hinarang kami ni Shen Yuchu. Nakakapit ang mga daliri sa laylayan ng palda, pumuti ang mga dulo ng daliri. Hindi ka pwedeng umalis. Kailangan mong sumama sa akin pabalik. Napangiti ako sa inis. Bakit? Dahil lang ba ako ang iyong tool? Miss Shen, hindi na ako maglilingkod. Mabilis ang kanyang paghinga, malapit nang magsalita, biglang si Xiameng. Hinawakan ang tiyan at umungol. Mahina ang tiyan niya, sumakit dahil sa pagmamadaling kumain ng ice cream. Agad ko siyang inalalayan, marahang hinimas ang kanyang tiyan, nagmamadaling tinanong kung may dala siyang gamot. Bigla, mahigpit na hinawakan ng manggas ko, si Shen Yuchu ay humarap sa akin. Matama na nakatingin sa kamay kong humahawak kay Xiameng, nanginginig ang boses sa unang pagkakataon, bitawan mo siya. Natulala ako, namumula ang kanyang mga mata, mahigpit na hinawakan ng kanyang daliri ang laylayan ng damit ko. Nanginginig ang buong katawan. Anong ibig sabihin nito? Sumama ka sa akin pabalik. O manatili at samahan siya. Lalong lumalakas ang kapit niya, samantalang si Xiameng ay pinagpapawisan ng malamig dahil sa sakit. Hindi ko na alintana ang iba, bigla kong inalis ang kamay niya. Umalis ka! Si Shen Yuchu ay napaatras ng isang hakbang, puno ng hindi makapaniwalang tingin. Binuhat ko si Xiameng at tumakbo patungo sa botika. Nang lumingon ako, nakatayo pa rin siya roon, parang isang tunay na bundok ng yelo. Ngunit ang mga matang parang kristal ay nabasag. Si Xiameng ay gumaling pagkatapos uminom ng gamot. Inihatid ko siya sa bahay, nag-aalangan niyang sinabi, parang umiyak si Shen Yuchu kanina. Agad kong itinanggi. Siya ay may emotional indifference disorder, paano siya iyak? Ngunit sa puso ko, gusot na gusot ako. Nang gabing iyon, nakatanggap ako ng mensahe mula sa hindi kilala. 2 salita lamang, bumalik ka. Alam kong siya yon. Diretsong binura, walang kahit kaunting pag-aalinlangan. Lunes, may klase. Pumasok ako sa silid-aralan, nakita ko si Shen Yuchu na nakaupo sa dati niyang pwesto. Sa tabi niya ay ang bakanting upuan na may nakalagay na libro ko. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay bumalik sa dating lamig, para bang hindi nangyari ang pagkabigo sa grocery. Diretso akong lumakad patungo sa huling hanay at umupo. 5 minuto bago ang klase, lumapit siya sa akin. Naglagay siya ng isang salansan ng mga nota sa mesa. Iyon ang aking psychology notes na naiwan ko sa silid, siya pala ang nagkumpleto ng mga huling araw. Ang sulat ay maayos na parang nakalimbag. Salamat, sabi ko at tinanggap ang mga nota. Wala nang ibang salita. Tahimik siya ng ilang sandali, pagkatapos ay itinulak ang isang paper bag. Nasa loob ang mga binbon at matamis na soy milk, eksaktong katulad ng aking iniaalok sa kanya sa loob ng 3 taon. Kumain na ako, sabi ko. Mahinahon kong tinanggihan. Ang kanyang kamay na nakabitin sa hangin ay dahan-dahang ibinalik. Tumulog ang kampana ng klase, bumalik siya sa harap at umupo, tuwid ang kanyang likod. Buong klase ay hindi siya lumingon, ngunit pakiramdam ko ang aking batok ay halos mabutas ng kanyang titig. Pagkatapos ng klase, hinarang niya ako. Lin Chen, may sasabihin ako. Sa Miyerkules, ang Psychology Group Project, magkagrupo tayo. Nag-apply na ako sa guro na lumipat ng grupo. Mahinahon ang tono ko. Ngayon, kami ni Xiameng ang magkagrupo. Ibig bang sabihin ay pumayag siya? Hindi iyon ang ibig sabihin ni Xiameng, nakikinig lang siya, at pumayag ang guro. Sa totoo lang, ako ang nagmakaawa sa guro na magpahintulot. Gusto ni Xiameng na makinig sa klase para mag-review para sa grad school exam. Si Shen Yuchu ay tahimik ng matagal. Dahil ba sa kanya ka umalis? Hindi. Ako lang Dahil ba sa'yo? Ang sinabi mong iyon ang nagpamulat sa akin. Ibinaba niya ang kanyang pilik mata. Paano kung sabihin kong hindi iyon taos puso? Mahalaga ba? Naninikip ang lalamunan ko. 3 taon na, Shen Yuchu, hindi mo ako binigyan ng kahit kaunting pag-asa. Pagod na ako, sabi niya. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay sobrang seryoso. Kailangan kita. Halos akala ko mali ang narinig ko. Ano? Kailangan kita, ulit niya, malinaw ang boses. Kaya bumalik ka. Muntik na akong lumambot ang puso, ngunit noong araw na yon. Ang 3 salitang tuol ay matinding tumusok sa puso ko, pinatigas ko ang aking loob. Ang kailangan mo ay isang tuol, hindi ako. Humanap ka ng iba. Pumuti ang kanyang mukha na parabang transparent, nanginginig ang kanyang mga daliri, ngunit hindi na nagsalita. Umurong ako, umalis siya. Noong Miyerkules, pumunta kami ni Xiameng sa library para talakayin ang assignment, masigasig na kumukuha ng notes si Xiameng. Kuya Chen, ang galing mo sa psychology. Siyempre, 3 taon akong nag-elective niyan. Dahil ba kay Shen Yuchu, bigla niyang tanong. Natigilan ako. Dati, ngayon hindi na. Ngumiti ng mahina si Xiameng.
Sa totoo lang, hindi siya pumasok ngayong araw. Natigilan ako. Si Shen Yuchu ay hindi lumiliban sa klase. Maaaring may ginagawa siya. Pinigil ko ang pag-aalala at hindi na nag-isip pa. Nag-usap kami hanggang hapon. Sabi ni Xiameng gutom na siya, kaya ako ang nagpunta para bumili ng pagkain para sa kanya. Pagbalik ko, nakita ko si Shen Yuchu na nakaupo sa pwesto ko. Si Xiameng ay nakatayong nalilito sa tabi. Miss Shen, hindi siya pinansin ni Shen Yuchu, diretso lang ang tingin sa baon na hawak ko. Hindi pa ako kumakain. Bukas pa ang cafeteria, sabi ko. Lumapit siya sa akin. Dati, ikaw ang bumibili para sa akin. Ngayon, hindi na. Inabot ko ang baon kay Xiameng, kainin mo na habang mainit pa. Tumingin si Xiameng kay Shen Yuchu, tapos sa akin, at mahinang sabi, baka pwedeng hatiin na lang. Hindi na, sabay naming sagot ni Shen Yuchu. Diretso ang tingin niya sa akin. Binilhan mo siya ng pagkain. Ano ang ibibigay mo sa akin? Wala. Napabuntong hininga ako. Shen Yuchu, wala na tayo. Hindi na kita kailangang alagaan. Naiintindihan mo ba? Biglang namula ang mga mata niya. Nagulat ako. Sa 3 taon, ito ang unang beses na nakita ko siyang ganito. Bakit ka umiiyak? Inilihis niya ang tingin, paos ang boses. Hindi ako umiiyak. Palihim na hinila ni Xiameng ang laylayan ng damit ko, gustong tumakas. Pero pinigilan ni Shen Yuchu ang mesa. Wala kayong aalis. Nanigas si Xiameng, bumaling si Shen Yuchu sa akin, bawat salita ay binibigkas ng dahan-dahan. Sa huling pagkakataon, babalik ka ba? Umiling ako. Hindi. Huminga siya ng malalim at kumuha ng maliit na kahon mula sa bag. Iniharap sa akin. Isoli ko na. Binuksan ko ito. Natigilan ako ng tuluyan. Nasa loob ang lahat ng maliliit na bagay na ibinigay ko sa kanya sa loob ng 3 taon. Ang pulseras para sa kaarawan, ang Christmas card, pati ang balat ng candy at mga tiketa ng SIN. Lahat ay nasa maayos na kondisyon. Ang mga ito, araw-araw kong tinitignan, mahina niyang sabi. Lahat ng ibinigay mo, itinago ko. Kaya hindi totoong wala akong naramdaman. Mabilis ang tibok ng puso ko, pero pinilit kong kumalma. Ang pagtatago at pag-ibig ay magkaiba. Baka nakasanayan mo lang. Bigla niyang hinawakan ang pulso ko. Malakas ang presyon, hindi ugali kundi pag-ibig. Natigilan ako at si Xiameng ay nanlaki ang bibig. Ang walang emosyong. Si Shen Yuchu na parang yelo ay nagsabing gusto niya ako. Malamig ang kanyang mga daliri at basa ng pawis. Nagpapakita ng kaba. Gusto kita, kaya huwag kang umalis. Magulo ang isip ko. Alam mo ba kung ano ang pag-ibig? Tumango siya. Gusto kang lagi nandito. Kapag hindi kita nakikita, naiinis ako. Nang marinig kong sinabi ko na ikaw ay isang kasangkapan lang. Dito masakit, itinuro niya ang kanyang dibdib. Napakasakit. Tiningnan ko ang kanyang basang mga mata. Unang beses kong nakita ang ganoong tunay na emosyon. Ngunit naroon pa rin ang 3 taong hinanakit. Hindi ako maglakas mang paniwala. Patawad. Masyado nang huli para sabihin ito. Binawi ko ang aking kamay. Napaangat ang kanyang mga daliri sa hangin. Dahan-dahang bumaba. Dahil kay Xiameng, hindi natapos ang sinasabi. Biglang umubo ng malakas si Xiameng, namula ang mukha. Mabilis kong inabot ang tubig. Masyadong mabilis ang ubo niya at nabulunan. Hindi sinasadya, hinampas ko ang kanyang likod. Sumandal si Xiameng sa aking balikat para huminga. Umubo siya hanggang sa lumuha. Hindi ko napansin kung kailan lumapit si Shen Yuchu. Hanggang narinig ko ang pigil niyang paghinga. Tumingin ako at nakita siyang nakatitig ng matindi sa amin ni Xiameng. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkasira at kawalan ng pag-asa. Siya ang pinili mo. Ito na ang wakas. Malamig at matinis ang boses. Hindi ako nakasagot. Bigla niyang kinuha ang kahon, humarap, at mariing itinapon sa kalapit na basurahan. Pagkatapos ng malakas na ingay, umalis siya nang hindi lumingon. Pareho kaming natigilan ni Xiameng. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Puno ng isip ko ang kanyang namumulang mga mata, ang mga salitang. Gusto kita, at ang huling desperadong tingin. Parang totoo ngang nagbago siya. Ngunit ang pagtatapon ng bagay, sumuko na ba siya? Kinabukasan, hindi pumasok si Shen Yuchu. Naka-off ang telepono. Tinanong ko ang kanyang matalik na kaibigan. Ang kanyang tingin ay komplikado. May sakit siya. Lagnat at nagdedeliryo. Palagi kang tinatawag. Nagulat ako sa loob. Malala ba? Ikaw na mismo ang pumunta. Hindi siya nag-iingat ng gamit ng sinuman, ikaw ang una, at ito ang unang beses na nagsabi siyang nagising. Kung ayaw mong maniwala, idiwag. Nagdalawang isip ako saglit pero pumunta pa rin ako sa bahay ni Shen Yuchu. Sinabi ng kasambahay na nasa kwarto siya at ayaw uminom ng gamot. Pumasok ako. Nakayuko siya sa kama, sobrang init ng mukha. Nasa sahig ang mga tableta at baso. Shen Yuchu, bahagya siyang nagmulat ng mata nang makita ako'y nagpumiglas. Lumabas ka. Mahina ang boses pero may lagnat ka. Uminom ka ng gamot, wala ka ng pakialam. Isa lang akong kasangkapan. Hindi ako karapat-dapat sa iyong pansin. Natigilan ako, ang tono niya'y ginagaya ako. Ginagaya mo ako.
Bawal ba? Pabulong niyang sabi, may boses ilong. Natawa ako pero naawa rin. Uminom ka muna ng gamot. Hindi. Bakit? Pinili mo siya. Matigas ang ulo niya parang bata. Bumuntong hininga ako. Magkaibigan lang kami ni Xiameng. Yinakap mo siya. Dahil sumakit ang tiyan niya. Sumasakit din ang akin. Bigla siyang humarap, basa ang mga mata. Mas masakit dito. Hinawakan niya ang kamay ko at idinikit sa dibdib niya. Napakabilis ng tibok ng puso, mainit ang balat. Gusto kong bawiin ang kamay pero hindi niya hinayaan. Naramdaman mo ba? Malapit na siyang masira. Natigilan ako, gumuho ang lahat kong depensa. Uminom ka muna ng gamot. Pagkatapos nating pag-usapan, nauumid ang boses ko. Umiling siya. Pangako mo muna. Ano? Bumalik ka. Natahimik ako. Unti-unting nagdilim ang kanyang mga mata. Binitiwan niya ang kamay ko. Wala na. Umalis ka na. Lumingon siya palayo, nanginginig ang balikat, parang pusa na itinapon. Tumayo ako sandali, pagkatapos ay bigla siyang binuhat, kasama ang kumot. Napasigaw siya. Anong ginagawa mo? Dalhin kita sa ospital. Ayaw ko. Wala kang magagawa. Nagpumiglas siya ng 2 beses. Pagkatapos ay nawalan ng lakas, sumandal sa akin at may iyak na sinabi, buwisit. Yumuko ako para tingnan siya. Buwisit ako. Kaya bilisan mong gumaling para mapagalitan mo pa ako. Hindi na siya gumalaw. Ibinaon niya ang mukha sa dibdib ko. Huwag mo na akong iiwan. Depende sa kilos mo. Sinadya kong sabihin. Tiningnan niya ako, namumula ang mga mata pero nagniningning. Ang galing ng kilos ko. Iniingatan ko lahat ng basura mo at natuto akong malungkot. At magselos. Huli na mahina at walang lakas, pero parang may tumama ng malakas sa puso ko. Binuhat ko siya papunta sa ospital. Pagsusuri, 39 na lagnat, kailangan maospital. Binantayan ko siya hanggang hating gabi. Sa wakas ay nakatulog siya nang bumaba ang lagnat, pero nakahawak pa rin sa laylayan ng damit ko. Dahan-dahan kong binitawan. Agad siyang nagising. Saan ka pupunta? Bibili ng pagkain. Binitiwan niya ako. Bumalik ka agad. Pagkarating ko sa pinto, bigla niya akong tinawag. Linchen, ano? Bento. Gusto ko ng bean paste bun at matamis na soy milk. Natigilan ako. Tapos mumiti ako. CJ, tulad ng dati mong binibigay sa akin. Seryoso ang tingin niya. Alam ko. Paglabas ko'y napabuntong hininga ako. Parang naging matamis ang hangin. Pagbalik ko, nakita ko si Xiameng sa may pintuan ng silid. May daladalang prutas, nag-aalangang sumilip. Chenji, bakit ka nandito? Nabalitaan ko na may sakit si Shen Yuchu, pumunta ako para bumisita. Mahina niyang sabi. Sa totoo lang, pumunta ako para humingi ng tawad. Noong araw sa supermarket, nasobrahan ako sa sinabi ko, nagdulot ng hindi pagkakaunawaan. Natigilan ako. Anong sinabi mo? Yumuko si Xiameng, kinakalikot ang daliri. Totoo na sumakit ang tiyan ko. Pero hindi ganoon kalala. Gusto ko lang siyang pag-initan. Sino ba siya para tratuhin ka ng ganoon? Pasensya na. Natawa ako na parang iyak. Seryoso ka talaga? Hindi pa natatapos ang sasabihin ko, biglang bumukas ang pinto ng silid. Nakatayo si Shen Yuchu sa pintuan. Hindi pa natatapos ang sinasabi, biglang bumukas ang pinto ng silid ospital. Si Shen Yuchu ay nakatayo sa pintuan. Mukha siyang maputla, ngunit matalas ang tingin, diretsyo kay Xiameng. Anong sinabi mo? Natakot si Xiameng at nagtago sa likod ko, wala akong sinabi. Lumapit si Shen Yuchu, hinawakan ang braso ko, baon ba yan? Inabot ko sa kanya, kinuha niya at tumingin kay Xiameng. Tahimik ang boses, kakaiba ang kalmado, pinuntahan mo ako. Salamat, pero hindi na kailangan. Sandali siyang tumigil. Tumalikod sa akin, may nakatagong bagay sa mga mata, si Lin Chen ay akin. Diba? Bago pa ako makasagot, tumalon si Xiameng. Bakit? Hindi naman kayo magkasama. Suminghot si Shen Yuchu. Biglang lumapit, marahan akong hinalikan sa mukha, napakagaan. Napakabilis, pero sapat para maging yelo ang hangin. Ngayon magkasama na kami. Ipinahayag niya kay Xiameng, pero namumula ang tenga na parang sasabog. Kami ni Xiameng ay tuluyang naging bato. Si Xiameng ang unang natauhan, galit na nagpadyak, mandaya ka. Hindi pa pumayag si Chenje. Hindi siya pinansin ni Shen Yuchu, diretsyo ang tingin sa akin. Pumayag ka ba? Hinawakan ko ang nagliliyab kong pisngi, hinalikan mo ba ako? Bakit? Para markahan ang pagmamayari. Seryoso niyang sinabi. Parang naglalahad ng siyentipikong teorya, halos matawa ako, iniisip mo ba akong alaga? Hindi. Kumunot ang noo niya, itinama ng mataman. Boyfriend. Napabuntong hininga si Xiameng, walang hiya. Sa wakas ay tumingin si Shen Yuchu sa kanya, dapat umalis ka na. Hindi ako alis. Mahigpit na hinawakan ni Xiameng ang kabilang braso ko, Chenje, magsalita ka. Sumasakit ang ulo ko. 2 babae, 1 dula, hindi mali ang matatanda. Shen Yuchu. Magpahinga ka muna. Sinubukan kong pakalmahin ang sitwasyon, bisita lang si Xiameng.
Biglang nagdilim ang mga mata ni Shen Yuchu, pinagtatanggol mo siya. Hindi pagtatanggol. Kaya paalisin mo siya. Iginiit niya, mahigpit na kumakapit sa manggas ko. Hindi nagpatalo si Xiameng, bakit ako alis? Ikaw ang third party. Masyadong mabigat ang salita, namutla si Shen Yuchu, hindi ako. 3 taon kang hinabol ni Lin Chen, gaano mo na siya kilala? Pinisil ni Xiameng. Agad sumagot, magkaibigan kami mula pagkabata, naligo pa kami ng magkasama. Muntik na akong mabulunan, uy, huwag kang magsalita ng kung ano. Biglang tumingin sa akin si Shen Yuchu, totoo ba? Noong 5 taong gulang lang. Ilang taon na ang lumipas, paliwanag ko nang walang magawa. Pumikit ang mga labi ni Shen Yuchu ng mahigpit. Bawal na mula ngayon. Anong bawal? Bawal maligo kasama siya. Napatawa ako nang walang magawa, syempre hindi na. Suminghot si Xiameng. Kahit na, mas matagal ko nang kilala si Chen Je. Biglang binitiwan ako ni Shen Yuchu, pumasok sa silid at kinuha ang cellphone. Nag-scroll ng ilang beses at iniharap kay Xiameng, ano ito? Sumilip si Xiameng. Nagtaka rin ako, tiningnan. Sa cellphone ay kalendaryo, puno ng mga tala. Ika-negatibo 108 araw ng almusal ni Lin Chen, ikatlong sugat ni Lin Chen sa away, ika-negatibo 721 araw ng good night ni Lin Chen. 3 taon, walang palya. Nakatanga si Xiameng. Walang masabi. Ako rin ay lubos na nagulat, naalala mo lahat. Ibinaling ni Shen Yuchu ang ulo, mahina ang boses. Natatakot makalimot kaya sinusulat araw-araw. Ngayon, sino ang mas matagal? Walang masabi si Xiameng, matapos ang ilang sandali ay bumulong, matindi ka. Inilitaw niya ang basket ng prutas sa kamay ko, tumalikod at tumakbo, may bahid ng kahihiyan sa kanyang likod. Bumuntong hininga ako, bakit kailangan pa? Binawi ni Shen Yuchu ang cellphone. May panunumbat ang boses, sinulsulan niya, at pinagtatanggol mo siya. Hinila ko siya pabalik sa silid, kumain muna, mainit pa ang baozi. Kumakain siya ng unti-unti, pero nakatingin sa akin, kaya, ano ang sagot? Anong sagot? Boyfriend. Tinusot ko ang ulo. Ito ba ang confession mo? Totoo rin ang sinabi kong gusto kita dati. Talaga, ibinaba niya ang siopaw, kailangan bang patunayan? Paano patunayan? Bigla siyang lumapit sa pagkakataong ito. Ang halik ay dumapo sa aking mga labi, napakalambot, napakainit. Isang saglit lang, natulala ako sa kinatatayuan, ito rin ba ay natutunan sa Rie? Hindi self-study, lalong namula ang kanyang mga tainga. Pero nagpanggap siyang mahinahon, pasado ba? Kumusta ang tibok ng puso ko? Halos pasado, kung gayon ay hindi maganda. Muli siyang lumapit. Mabilis akong umatras, huwag na, kung maghalikan pa ay may mangyayari. Parang medyo nadismaya siya, mahinang nagsabi ng Kio, tahimik na kumain ng siopaw. Ang atmosfera ay naging matamis, inalis ko ang aking lalamunan, kaya ngayon tayo ay magkasama, mabilis niyang sinundan, unilateral na idineklara na. Hindi ka tumanggi, totoo, ang halik na yon. Hindi ako umiwas, pero kailangan kong linawin, seryoso ako. Kung ito ay dahil sa biglaang damdamin lamang o dahil hindi ka sanay na hindi kita ginugulo. Hindi kailangan, umiling siya, hindi biglaan. Mula noong araw na sinabi mong aalis ka, dito tuloy-tuloy ang sakit, itinuro niya ang kanyang dibdib. Sabi ng doktor ito ay emosyonal na problema, ikaw lang ang makakagamot, natulala ako. Ang emotional barrage syndrome, parang gumaling na, bahagyang kumunot ang kanyang noo. Ngayon, sobra ang nararamdaman, medyo nakakainis, pero ayaw kong bumalik sa dati. Hindi ko napigilan ang ngumiti, binabati kita sa iyong paggaling. Tumango siya, may tiwala, kaya ikaw ang mananagot. Ayon, bumalik tayo sa simula, kaya kong managot. Itinaas ko ang aking daliri, pero may 3 kasunduan, huwag mo na akong tawaging tagapagsayang ng oras. Pangalawa, huwag magtapon ng gamit, pangatlo. Kung may sasabihin, sabihin mo ng direkta, huwag itago, seryoso siyang nag-isip sandali. Sige, pang-4, araw-araw ay isang halik. Nabulunan ako, tanggalin ang linyang iyon, bakit? Masyadong mabilis ang mga pangyayari, ibinaba niya ang ulo, paano ang paghawak ng kamay? Ito ay pwede, agad siyang nag-abot ng kamay, hinawakan ang aking kamay. Nagkabit ng mga daliri, mahigpit na pagkakapit, ayos na. Tumango siya ng may kasiyahan, ano ang susunod? Ano ang susunod? Daloy ng relasyon, inilabas niya ang kanyang telepono, naghanap ako. Kailangan mag-date, magbigay ng regalo, makipagkita sa mga kaibigan. Hay naku, hindi mo kailangan maging ganito ka-akademiko, kaya paano gagawin? Hayaan lang ang natural na daloy, parang naiintindihan niya, halimbawa. Halimbawa, ngayon kailangan mong magpahinga, hindi pa okay ang sakit, pinahiga ko siya sa kama. Hawak niya ang aking kamay at hindi binitawan, samahan mo ako, saglit lang. Umupo ako, ipinikit niya ang kanyang mga mata, bahagyang nakaangat ang kanyang mga labi. Ay isang uri ng saya na hindi ko pa nakita, pinagmasdan ko ang kanyang mukha habang natutulog.
Nang makita niya kaming magkahawak kamay, halos lumuwa ang kanyang mga mata. Naku, talaga bang kayo na? Tumango si Shen Yuchu. Ako ang nanligaw sa kanya, nagtaas ako ng kilay, halata namang 3 taon akong nanligaw sa'yo. Pero ako ang nagtapat sa huli, kaya ako ang nanligaw sa'yo, may punto siya. Sige, maganda ka, tama ka sa lahat ng sasabihin mo, ang kaibigan ko ay napailing sa pagtataka. Ang bakal na puno ay namumulaklak na, Shen Yuchu, kaya pala ayaw mong uminom ng gamot kahapon. Hinihintay pala si Lin Chen na magpakain sa kanya, na mula ang mga dulo ng tainga ni Shen Yuchu, tumahimik ka. Pagdating sa paaralan, lalong nagdulot ng kaguluhan, si Shen Yuchu ay hinawakan ang aking kamay sa buong oras. Walang pag-aatubili, dati ay hindi siya nagpapahawak sa iba, ngayon ay kusa siyang lumalapit sa akin. Nag-uusap ang mga kaklase, natunaw na ang yelo, Lin Chen ay sa wakas ay nagtagumpay. Medyo lumutang ako, pero mabilis akong nagising, sinamahan ko siya sa klase. Seryoso siyang nagsusulat ng tala, at minsan ay naabala siyang tumingin sa akin. Inaantok ka na. Medyo, matulog ka na. Tapik siya sa balikat. Pahilig ka sa akin. Natuwa ako, pero hindi ba masyado? Bilisan mo, utos niya. Wala akong nagawa kundi sumandal. Amoy ng halimuyak, nakakaginhawa, hindi ko na malayang nakatulog na. Paggising ko, nakita ko siyang kumukuha ng litrato sa akin gamit ang phone. Ano ginagawa mo? I save. Ipinakita niya sa akin ang litrato. Pangit ang tulog ko. May laway pa. Burahin. Hindi. Diretso niyang ginawang wallpaper. Ang tulog mo, cute. Ngumiti siya. Tumibok ang puso ko. Sige na. Panalo ka. Pagkatapos ng klase nakita si Xiameng nakita niya kaming magkahawak kamay. Madilim ang tingin saglit, pagkatapos ay ngumiti ulit. Nagkaayos na ba? Si Shen Yuchu ang unang sumagot. Lumayo ka sa kanya. Sumimangot si Xiameng ang lapad ng bibig. Pero binabati kita. Nanulyap siya sa akin. Tandaan mong manlibre ng pagkain. Tumango ako. Sigurado, pinisil ni Shen Yuchu ang palad ko. Huwag kang manlibre ng mag-isa. Si Xiameng ay umalis na humuhuni, ang kanyang likod ay may bahid ng lungkot. Bumuntong hininga ako. Tumingin sa akin si Shen Yuchu. Naawa ka ba? Medyo. Sumimangot siya. Inaasar mo ba ako? Mas masakit ka. Inalo ko siya. Doon siya nasiyahan. Opisyal na date ng weekend. Si Shen Yuchu ay parang haharap sa malaking kalaban. 3 araw bago pa nagsimulang maghanda ng damit, isa-isang tinanong sa akin kung alin ang maganda. Sinabi kong puti. Bumili siya ng 10 puti. Hindi naman kailangan marami. Gusto ko. Seryoso siya, araw-araw iba. Naglista rin siya ng detalyadong listahan ng mga gagawin sa date. Kumain, manood ng pelikula, maglakad sa parke. Parang tinatapos ang mahalagang gawain. Hindi ko alam kung tatawa o iyak. Doon siya medyo natahimik. Pumili ng romantikong pelikula. Nang makita ang halikan, bigla niyang tinakpan ang mga mata. Pero ang mga daliri ay dahan-dahang bumuka, puno ng kuryosidad ang mga mata. Lumapit ako sa kanya. Bulong, o okay ka lang? Tumango siya ng paulit-ulit, mahina ang boses. Okay ka lang? Uminit ang puso ko, sumulong pa ng kaunti. Gusto mo bang sumalakay ng hindi mo alam? Kumindat siya, pabulong na nagpaalala, may tao dito. Umuwi na tayo. CJ, mahina at nanginginig ang boses niya. Namumula ang mga tainga na parang dadaluyong. Hindi ko napigilan ang mahinang halik sa pisngi niya. Natigilan siya saglit, pagkatapos ay humalik sa gilid ng aking bibig, namumula ang mukha at sinabi. Gantihan, natawa ako. Magaling ka gumamit ng kasabihan. Paglabas, nakasalubong ang kakilala, ang leader ng mga siga na si Wang Shuo na dati nang nanggulo kay Shen Yuchu. Tinitigan niya ang aming magkahawak na kamay, may kakaiba at bastos na tingin. Meron. Talagang nakuha mo ang babaeng yelo. Agad kong inilagay si Shen Yuchu sa likod ko. Malamig na sabi, may problema. Wala. Sumipol siya, gustong itanong kung anong lasa. Sinuntok ko siya. Sumigaw siya sa sakit at nahulog sa lupa. Linisin mo ang bibig mo. Hinawakan ni Shen Yuchu ang kamay ko. Mahinang payo, huwag makipag-away. Karapat-dapat siyang sapakin. Gusto ko pang lumapit pero tumayo si Wang Shuo at nagmura. Nagpapakabirhen? Matagal nang ginamit ng iba. Pero si Shen Yuchu ang naunang kumilos. Kinuha ang timba ng tagalinis at mariing ibinuhos sa kanya. Mabaho ang bibig. Maghugas. Parang yelo ang boses niya. Biglang tumahimik ang buong lugar. Natigilan din ako. Si Wang Shuo ay nanginginig sa galit ngunit hindi na naglakas loob na lumaban. Agad akong humarang sa harap ni Shen Yuchu, malamig na sabi, kung gusto mong makulong, sabihin mo lang. Natakot siya, nag-iwan ng ilang masasakit na salita, at tumakas na parang nahihiya. Lumingon ako sa kanya, nanginginig pa ang kanyang kamay, at ang kanyang mga mata ay kumikinang ng husto. Gwapo ba? Itinaas ko ang aking hinlalaki, ang boses ko ay puno ng kagalakan. Napakagwapo. Ngumiti siya at mahinang sabi. Protektahan kita mula ngayon. Sige, ihatid ko siya sa bahay sa gabi.
Nakatayo sa pintuan, ayaw umalis. Siya ay tumingin at nagtanong, gusto mo ng halik bago matulog? Pwede ba? Aprobado. Pumikit siya. Bahagyang nanginginig ang kanyang pilik mata. Dahan-dahan kong hinalikan ang kanyang labi, ngunit bigla niyang inabot ako at niyakap. Pinalalim ang halik, bata ngunit may sigla. Nang maghiwalay, kapwa sila humihingal. Ngumiti ako at sinabi, umusad ka. Inilapit niya ang kanyang noo sa akin. Ang boses ay malambot. Kita tayo bukas. Kita tayo bukas. Pinagmasdan ko siyang pumasok saka ako umalis. Ang puso ko ay matamis na parang naliligo sa pulot. Sa mga sumunod na araw, hindi kami naghiwalay. Alam ng buong paaralan. Ang Ice Queen hindi lang natunaw, naging clingy pa. Si Shen Yuchu ay ganap na. Itinalikod ang dating lamig, ngumingiti, naglalaro, at hayagang nagsiselos. Minsan may babaeng lumapit para magtanong. Diretso niyang hinawakan ang braso ko at mahinang sabi. Siya ay may-ari na. Nahiya ang babae at umalis. Nalungkot akong sabi. Hindi naman kailangan. Kailangan. Sumiksik siya sa aking yakap. Seryoso ang tingin. Akin ka lang. Ayos lang. Minsan nag-aaway kami, tulad nung naglalaro ako at hindi siya pinapansin. Diretso niyang binunot ang internet cable. Nakapamaywang at nagtanong, sino ang sasamahan mo, ako o siya? Agad kong ibinaba ang mouse. Ikaw. Nasiyahan siya at inilahad ang kamay. Gantimpala? Anong gantimpala? Pakainin mo ako ng strawberry. Ang pinakasorpresa ay nung ako ay hinanap ng kanyang mga magulang. Nagkita kami sa isang mamahaling restoran noong weekend. Kinakabahan ako, pinapawisan ang mga palad. Si Shen Yuchu ay mahinahong hinawakan ang aking kamay. Huwag matakot, gusto ka nila. Tulad ng inaasahan, ang kanyang mga magulang ay napakabait. Nagtanong ng ilang bagay tungkol sa bahay. Sa huli, ngumiti sila at sinabi, marami kang ipinagbago. Salamat. Napahina ako ng maluwag. Mabilis kong sinabi, karapat-dapat lang. Binigyan pa ako ng kanyang ina ng isang pulang sobre, sabi ay regalo sa pagkikita. Tumanggi ako ngunit hindi ko maiwasan, kaya tinanggap ko. Paglabas, tiningnan ako ni Shen Yuchu at itinaas ang kilay. Pumasa ka na? Ano? Pagsusulit para sa pagiging boyfriend. Hindi ako makatayo sa kakatawa. May ganitong pagsusulit pala. Tumango siya ng seryoso. Ang susunod ay pagsubok sa pagsasama. Tigil. Tinakpan ko ang kanyang bibig. Ang bilis ng takbo. Kumindat siya at sinabi muli. Kung gayon, mag-engagement na lang. Panalo ka. Ang mga araw ay sobrang tamis. Hanggang bigla akong hinanap ni Xiameng sabi, may emergency sa bahay at kailangan ng pera. Pumunta ako agad para makita siya. Umiiyak siya, nanginginig ang buong katawan. May malubhang sakit ang tatay ko, kailangan ng operasyon. Kulang pa ng 100,000. Nagkunot ang noo ko. Bakit hindi mo sinabi agad? Nahihiya akong abalahin ka. Hindi na ako nagsalita pa. Diretso kong inilipat ang pera. Unahin ang pagligtas ng buhay. Huwag magmadaling bayaran. Siya ay nagpasalamat, puno ng luha, at paulit-ulit na sinasabing babayaran niya. Pagkatapos siyang aliwin, hindi ko sinabi kay Shen Yuchu dahil natatakot akong mag-isip siya ng iba. Ngunit nalaman pa rin niya kinabukasan. Nag-post si Xiameng sa moments ng pasasalamat. Matagal na tahimik si Shen Yuchu pagkatapos makita. Binuksan ang bibig at nagtanong, bakit mo siya tinulungan? Emergency lang. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Natatakot akong magkamali ka ng intindi. Tinitigan niya ako. Ang tono ay may hinanakit. Ngayon mas mali ang intindi ko. Ipinaliwanag ko ang lahat. Medyo gumaan ang kanyang mukha, ngunit nanatiling seryoso. Sa susunod, sabihin mo. CJ, akala ko tapos na ito. Ngunit noong weekend date namin, bigla siyang nagtanong, kung hindi ako nagbago, makakasama mo ba si Xiameng? Natigilan ako. Walang saysay ang hypothetical na tanong. Sagutin mo ako. Diretso ang tingin niya sa akin. Bumuntong hininga ako at seryosong sinabi. Hindi. Bakit? Dahil ikaw ang gusto ko. Iminapa niya ang kanyang mga labi at muling nagtanong, kahit na ako'y laging malamig. Tumango ako. Ikaw lang. Namula ba agad ang kanyang mga mata? Pasensya na. Hindi dapat kita pinagdudahan. Hinimas ko ang kanyang buhok at mahinang sinabi, ang tanga-tanga mo. Nang magtagumpay ang operasyon ng tatay ni Xiameng, pumunta siya para ibalik ang pera at nagdala pa ng sarili niyang gawang cake. Tinanggap ni Shen Yuchu ang cake, ngunit palihim akong tinanong, pwede bang kainin? Ngumiti ako at sinabi, walang lason, saka siya sumubok ng isang subo. Biglang nagsilaw ang kanyang mga mata. Masarap. Buong yabang na itinaas ni Xiameng ang kanyang baba. Medyo gumanda ang relasyon ng dalawa. Hindi na sila magkaaway. Bago ang huling pagsusulit, tinulungan ako ni Shen Yuchu sa pag-aaral. Striktong parang guro. Nagtakda siya ng patakaran. Isang halik sa bawat maling sagot. Sinadyang tanong ko, ito ba ay gantimpala o parusa? Parusa. Itinuro niya ang kanyang labi at mahinang sinabi, hanggang sa maalala mo. Sinadya kong magkamali ng ilang tanong, at nauwi sa paghalik hanggang manhid ang labi, sabi niya habang humihingal. Sinadya mo.
Nahuli mo ako, natawa ako ng sobra. Malapit na ang bakasyon. Si Shen Yuchu ay pupunta sa ibang bansa upang bisitahin ang pamilya sa loob ng 1 buwan. Sa pagpapaalam sa airport, sobrang pula ng kanyang mga mata, hinawakan niya ang kamay ko at ayaw pakawalan. Araw-araw na video call, bawal mangakit ng iba. Siyempre, kung mismo ako, sabihin mo. CJ, niyakap niya ako ng mahigpit at mahinang sinabi, bumalik ka agad. Hihintayin kita. Bago sumakay, bigla siyang bumalik. Hinalikan ulit ako, nakalimutan ng stamp. Tapos nagmamadaling pumasok sa boarding gate. Napapangiti ako habang hinahawakan ang mukha ko, alam ko sa sarili ko na mahaba ang 1 buwan. Naging routine namin ang video call, magkaiba ang oras namin pero lagi siyang gising para samahan ako. Lumitaw ang mga earbuds, labis akong naawa pero ngumiti siya at sinabi. Sulit, at ipinakita pa sa akin ang diary niya na puno ng mga linyang sabi niya na nais niya ako. Ang corny, ngumiti ako at sinabi, gusto mo yan panoorin. Totoo, araw-araw ako umaasa dito para mawala ang pananabik. 2 araw bago ako bumalik. Bigla siyang nawalan ng komunikasyon, halos bumili ako ng tiket para lumipad doon. Buti na lang nakatanggap ako ng tawag mula sa kanya. Nasira ang phone, pasensya, sabi niya na may halong tawa. Ngunit natatakot pa rin ako, sobrang kinabahan ako. May dala akong regalo para sayo. Lihim, sa wakas dumating ang araw ng paghahatid. Maaga akong naghintay sa airport. Nang makita ko siya, tumakbo ako at niyakap siya. Sobrang na-miss kita. Mas hinigpitan niya ang yakap, ang boses niya sa tenga ko, mahina at nakakapangasar. Ako rin, tapos bumulong, ang regalo ay ako. Ano, marami pa akong natutunan. Ngayong gabi susuriin. Namula ang mukha niya, biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Umiti ako at kinurot ang pisngi niya. Naging masama ka. Para sayo. Mayabang siya. Sa daan pa uwi, magkahawak kami ng kamay. Sumandal siya sa balikat ko at mahinang nagsabi, hindi na tayo maghihiwalay. Sige, pero mahilig magbiro ang tadhana. Pagdating namin sa bahay ng gabi, nakita namin si Xiameng na nakatayo sa may pinto. Maputla ang mukha, nanginginig ang buong katawan. Kuya Chen, nagkasakit na naman ang nanay ko. Kailangan ng 200,000 piso para sa operasyon. Natigilan ako. Magkano? 200,000. Nagkunot ang noo ko. Wala yata akong ganoon karami. Meron ako. Biglang nagsalita si Shen Yuchu. Kinuha ang phone, binuksan ang pahina ng paglipat ng pera, at iniabot sa akin. Narito ang account mo. Si Xiameng ay nakatigil sa kinatatayuan, hindi makapagsalita ng matagal. Bilisan mo ang pagligtas, mahinahong inilipat ni Shen Yuchu ang pera. Babayaran ko rin ito sa hinaharap. Umiiyak si Xiameng sa pasasalamat, mabilis na tumakbo palayo. Tumingin ako kay Shen Yuchu. Ngumiti at sinabi, ang generous mo. Buhay ang nakataya. Tiningnan niya ako ng bahagya at sinabi, at para hindi mo siya tulungan ng palihim. Tawa ako ng tawa. Seloso, no. Tapat niyang inamin, ang selos mo hindi mauubos. Pagpasok namin sa loob, hinila niya ako paupo, kumikinang ang mga mata. Ngayon, magsisimula na ang inspeksyon. Kumibot ang dibdib ko, mahina kong sabi. Totohanan na ba? Naglabas siya ng maliit na kahon. Binuksan niya at nasa loob ang iba't ibang gamit para sa emosyon. Natigilan ako. Ikaw ba ang bumili nito? Seryoso siyang nagpaliwanag. Sabi nila, ito raw ay nagpapataas ng nyi. Tinakpan ko ang bibig niya, sabay tawa. Sa praktika makikita ang tunay na kaalaman. Subukan muna natin. Kumindat siya. Tumango ako. CJ. At pinatay niya ang ilaw. Mahaba pa ang gabi. Makalipas ang 1 buwan, opisyal na kaming nagsama ni Shen Yuchu. Ipinarenovate niya ang maliit kong apartment. Pinalitan niya ng paborito niyang asul at puti ang pangunahing kulay, pero sinadyang mag-iwan ng isang dingding na pinagdikitan ng mga poster ko ng laro. Kompromiso, seryoso niyang sabi. Hinalikan ko siya sa noo at tumawa. Salamat, mahal na Reyna. Umangat ang sulok ng kanyang labi at itinuro ang sariling bibig. Gantimpala. Napangiti ako at hinalikan siya. Ang nakagawian sa umaga ay siya ang nagluluto ng almusal. Kahit pritong itlog at toast lang ang kaya niya, ipipilit niyang walang asin dahil gusto ko raw ng matamis. Ano yung siopaw? Sinadya kong tanong. Minsan, magpalit naman ng lasa. Healthy. Inabot niya sa akin ang strawberry jam. Kumuha ako ng isang malaking kutsara. Tumawa ako at sabi, mas matamis kapag ikaw ang nagpakain. Namula ang dulo ng kanyang tenga. Pero palihim niya akong dinagdagan ng isang hiwa ng tinapay. Magkahawak kamay kaming naglakad papunta sa istasyon ng tren. Mas malayo ang school niya kaysa sa akin. Ako lagi ang unang bumababa. Sundo kita pagkatapos ng trabaho, ginulo ko ang kanyang buhok. Eksakto. Hinawakan niya ang laylayan ng damit ko at ayaw pakawalan. Bawal mahuli. Bago sumara ang pinto ng tren, nakikita ko pa rin siyang nakatayo sa kinaroroonan, parang batong naghihintay. Pinagtatawanan ako ng mga katrabaho, takot ka sa asawa. Pero sobra akong proud.
Kayo nga, walang mapagbawalan. Tanghalian, siguradong kulit siya. Kumakain siya ng salad sa kantina, at ilalagay sa plato ko ang mga bell pepper. Natural ko itong tinatanggap. Maingat pa niyang dinadagdagan ng guangsinghe. Dinadala niya pa uwi sa gabi. Nakatitig ang mga katabi naming estudyante. Sunod-sunod na tanong, Shen Yuchu, ulit na naman? Mahinahon siyang kumuha ng isang piraso ng salad at ipinasok sa bibig. Sinusuyo ang nobyo. May problema ba? Biglang tumahimik ang lahat. Pagkatapos ng trabaho, eksakto akong sumundo kay Shen Yuchu. Bitbit ang bag, lumabas siya ng gusali ng opisina. Pagkakita niya sa akin, napangiti agad at inabot ang braso ko. Madalas kaming pumunta sa grocery sa ibaba ng gusali. Siya ang nagtutulak ng cart, ako naman ang nasa tabi pumipili ng bibilhin. Nang dumaan kami sa freezer at kinuha ko ang ice cream, sandaling tumigil ang kamay niya. Tumingin siya sa kalendaryo. Mahina niyang sabi, malapit na ang regla mo. Ibinalik ko ang ice cream. Kung gayon, iba na lang. Kinuha niya naman ang maliit na yogurt, hindi ako tinitignan. Ito na lang bilhin. Sa huli, kumuha pa rin siya ng isang mini ice cream. Kumagat siya. Iniwan ang natitira sa tabi ng bibig ko. Ikaw na ang bahala sa natira. Ibinuka ko ang bibig at sinalo. Tumawa ako at sinagot, utos ko. Ang hapunan, ako ang pangunahing tagluto. Nakasuot si Shen Yuchu ng parehas naming apron ng magkasintahan, tumutulong lang sa paghugas ng gulay at pag-aayos ng plato. Pero inilapit niya sa akin ang apron na may disenyong cherry blossom at mahinang sabi. Parehas na disenyo. Tiningnan ko ang namumula niyang tenga at inasaran. Tigil na nga, pero ang puso ko, sobrang tamis. Pagkatapos kumain, pinunasan ko ang mesa. Siya ang naghugas ng pinggan. Mula sa likod, niyakap ko siya ng mahina, baba na nakadikit sa kanyang batok. Ang bigat, bahagya niya akong siniko ng siko, nagrereklamo. Saan? Baywang, ungot niya. Kahit ganoon, hindi niya talaga ako itinulak. Weekend, binisita namin ang mga magulang niya. Bitbit ang mainat na piniling prutas at pastry. Ang nanay niya, hinawakan pa rin ako at nagbigay ng pulang sobre, baon ko raw. Natural na tinanggap ito ni Shen Yuchu. At pagkatapos, hinila niya ako sa mall at ginastos lahat sa akin. Bumili ng bagong damit, magluto ng masustansyang sabaw, tumanggi ako. Talaga namang hindi na kailangan, hinawakan niya ang pisngi ko ng seryoso. Kailangan, ang kasintahan ko, ako ang mag-aalaga. Sa sitwasyon ng utang ng pamilya ni Xiameng. Dumating siya sa bahay para kumain, may dala pang sariling lutong cookies, sinabing pasasalamat at paghingi ng tawad. Tikman ni Shen Yuchu ang isa, sumimangot, sobrang tamis. Pero tinapos pa rin niya ang buong piraso, mahinang sabi, okay lang. Huminga ng maluwag si Xiameng, maingat na nagtanong, pwede ba tayong maging magkaibigan? Tumingin si Shen Yuchu sa akin, tumango ako, sa kanya iniabot ang kamay. Limitadong magkaibigan lang. Umiti si Xiameng, alam ko. Di ko agawin ang alaga mo. Minsan sabay-sabay kaming kumakain, titig pa rin si Shen Yuchu sa akin. Pero hindi na siya basta-basta nagsiselos. Pinuri ko siya, nag-improve ka na. Kalmado siyang nagkuha ng isang pirasong karne at inilagay sa mangkok ko, sumimangot, basta hindi ka makakatakas. Sa kaarawan ko, binigyan ako ni Shen Yuchu ng custom gaming console, nakaukit sa katawan. Live forever. Umiti ako, bastos. Lumapit siya at nagtanong, gusto mo ba? Gusto. Niyakap ko siya, pinakagusto kita. Lumiwanag ang mga mata niya parang bituin. Nagtanong, ano ang regalo ko? Inilabas ko ang susyan. Ikinaway, down payment sa bagong bahay. Natigilan siya. Saan mo nakuha ang pera? Naku, dagdag mula sa mga magulang ko. Hinila ko siya papunta sa bintana, itinuro ang ikatlong palapag ng kabilang building, timog hilagang daanan. Sa pangalan mo, pumula agad ang paligid ng mata niya, nanginginig ang boses. Tang, nag-alala ako sa mahal na lugar, naglabas ng simpleng platinum ring. Pakakasalan mo ba ako? Iniabot niya ang kamay, dumampi ang daliri sa singsing. Ang nasa isip niya, isuot. Dagdag pa, kapag nasuot na, huwag nang tanggalin. Isuot at huwag nang tatanggalin. Maingat kong isinuot ang singsing sa kanyang singsing na daliri, hindi kailanman tatanggalin. Sumugod siya sa aking mga bisig, sumigaw na may hikbi, mahal kita. Nagulat ako, hinawakan ang kanyang mukha, sabihin mo ulit. Inilubog niya ang mukha sa aking balikat. Namumula ang pisngi niya, pero lumapit siya sa tenga ko, at sinabi ng walang bilang. Mahal kita, hanggang sa patuloy akong nagmamakaawa, sapat na. Hindi sapat. Kinagat niya ang labi, sasabihin ko habang buhay. Itinakda ang kasal sa tagsibol. Si Shen Yuchu ay abala, pumipili ng wedding gown. Pumipili ng wedding favors, lahat ginagawa niya mismo. Pinayuhan ko siya. Hindi kailangan maging perpekto. Umiling siya, seryoso. Isang beses lang sa buhay, dapat ang pinakamaganda. Sa araw ng kasal. Nang lumakad siya papunta sa akin na nakasuot ng puting belo, biglang tumahimik ang buong lugar. Siya ay napakaganda, hindi totoo. Kinabahan ako, blangko ang isip.
Biniro ako ng opisyant na bulag ang lalaking ikakasal. Nagtawanan ang mga tao. Lumapit siya sa akin, mahinang sabi. Tang, napakaganda mo. Ngumiti ako ng tanga at tumango. Nang magpalit kami ng singsing, nanginginig ang kamay niya. Matatag kong hinawakan ang kamay niya. Mahinang sabi, akin ka na. Ngumiti siya na may luha. Si Xiaming ay nakaupo sa harap, pumalakpak ng napakalakas. Nang ihagis ang bokwet, sinadya ni Shen Yuchu na ihagis ito kay Xiaming. Natigilan si Xiaming na nasalo ito, pumula rin ang kanyang mga mata, sumigaw ng malakas. Maging masaya kayo, ang honeymoon ay pumunta sa isla. Unang beses siyang nagsuot ng bikini. Kinakabahan siyang hinihila ang laylayan, nagtatago sa likod ko. Niyakap ko siya sa baywang. Umiti ako, maganda, huwag kang maarte. Palihim siyang tumingin sa paligid, mahinang sabi, walang nakatingin sayo. Humarang ako sa harap niya, sa akin ka lang tumingin. Tumawa siya. Mapaglaro, natutunan ko sayo. Sa ilalim ng paglubog ng araw. Nakasandal kami sa dalampasigan, naghahalikan. Mahaba ang mga anino. Mahina niyang sabi. Ganito lagi. Mahigpit kong hinawakan ang kamay niya. Sa eroplano pabalik ng lungsod, natulog siya na nakasandal sa aking balikat. Ang singsing sa kanyang daliri ay kumikinang. Nagbigay ang flight attendant ng inumin. Tahimik akong humingi ng orange juice. Bigla siyang nagmulat ng mata at nagtanong ng malabo, malamig. Hindi, normal na temperatura. Saka siya tumango. Sumandal siya muli sa aking braso. Hinaplos ko ang kanyang buhok at mumiti, sinabi. Magpahinga ka, matulog ka na. Pagdating sa bahay, sa pintuan ay puno ng mga regalong pangkasal mula sa mga kapitbahay at isang tala. Maligayang kasal. Panoorin natin si Chef Lin magpakita ng galing. Si Shen Yuchu ay nagbubukas ng mga kahon. Karamihan ay mga gamit sa kusina. Nagtaas ako ng kilay, hindi na. Inayos niya ang mga gamit at mahinang sinabi, ayokong mausok ka ng mantika. Ang totoo, matagal nang gumaling ang kanyang pagluluto. Kahit simple pa rin ang lasa, nababagay sa aking panlasa. Umiti ako at sinabi, sanay na ako. Magpakailanman. Nagsandok siya ng isang mangkok ng sopas at inabot sa akin, sapat na. Sa pagtatapos ng taon, nalaman ni Shen Yuchu na siya ay buntis. Nang dumating ang balita, nagulat at nag-alala kami. Hinawakan niya ang aking kamay, seryoso. Ipanganak, niyakap ko siya ng mahigpit at mahinang sinabi. Aalagaan kita. Sa panahon ng pagbubuntis, ang kanyang ugali ay sobrang sama. Nakatapon siya ng mga mangkok at tumanggi kumain. Nagtiyaga akong magluto muli. Hinikayat ko siya, kumain ka ng isang subo para sa sanggol. Napilitan siyang lunukin, nakasimangot, ang pangit ng lasa. Bukas iba naman. Pinunasan ko ang luha sa kanyang mga mata, hirap ka na. Ito ay nararapat. Ikaw ang mas nahirapan. Hinalikan ko ang kanyang noo. Iginiit kong samahan siya sa prenatal check-up. Hinawakan ko ang kanyang kamay habang naghihintay ng resulta. Ngumiti ang doktor at sinabi. Talagang magkasintahang mag-asawa. Puno ng pagmamalaki ang kanyang mukha, ngunit mahinahon. Nasa tabi ako ng kama ng panganganak. Kinagat niya ang kanyang labi upang pigilan ang sakit, puno ng pawis ang kanyang palad. Mahigpit niyang hinawakan ako. Nanginginig ang boses ko, ngunit mahinang sinabi. Huwag kang matakot. Dahil nandito ka, hindi ako natatakot. Sabi niya nang inigipit ang ngipin. Pinangalanan ni Shen Yuchu si Lin Sichu. Pagkagising niya, tiningnan at binatikos. Pangit. Ngunit yakap pa rin at ayaw bitawan. Sa first month party, si Xiaming ay naging ninang. Nagbigay ng gintong kandado. Tinuro ni Shen Yuchu ang mga mata ng sanggol. Sinabi, kamukha mo. Si Xiaming ay matalas ang dila. Buti na lang hindi kamukha niya. Nagprotesta ako, ano bang problema sa akin? Sabay nilang sinabi, pangit. Agad akong natahimik. Ang mga araw ng pag-aalaga sa bata ay pagod ngunit masaya. Ipinilit ni Shen Yuchu ang pagpapasuso. Laging tahimik na bumabangon sa hating gabi. Sumunod ako at sumama sa tabi. Pinaalis niya ako para matulog ka. Sabay, naghanda ako ng gatas na pambata para hatiin ang paggising sa gabi. Ang unang sinabi ng anak na babae ay tatay. Nagsiselos si Shen Yuchu. Nakapamaywang siya at sinabi, sayang. Nagtaas ako ng kilay na may pagmamalaki. Tagumpay ang plano. Pero lumingon ako at tinuruan ang anak na babae ng ikalawang salita. Nanay, umiti siya ng malawak, matalino ka. Pagkalipas ng 3 taon, pumasok ang anak sa kindergarten. Bumalik si Shen Yuchu sa trabaho. Araw-araw kong hinahatid at sinusundo ang bata. Sa daan, laging nagtatanong ang anak, tatay. Si nanay dati ba talagang parang iceberg? Tumango ako ng nakangiti. Pero natunaw ni tatay. Paano natunaw? Sa pamamagitan ng pagmamahal at red bean bonds. Narinig ito ni Shen Yuchu na huling umuwi. Tinapik niya ang ulo ng anak. Hindi sinabi, ito ay pambobola. Nag-abot ang anak na may pag-aalangan. Gusto ko rin ng red bean bun. Napailing si Shen Yuchu, hinimas ang kanyang ulo.
Gagawin bukas. Bago matulog, inihayag niya ang kanyang damdamin, sinabi. Sa totoo lang, sa unang tingin pa lang ay naakit na ako. Natigilan ako. Ngumiti siya at dagdag, sa araw ng pasukan, tinulungan mo ang mga bagong estudyante na magbuhat ng bagahe. Basang pawis na damit, medyo gwapo. Nagulat akong tumingin sa kanya. Bakit hindi mo sinabi agad? Nagpapalamig. Tinurot niya ang pisngi ko. Buti na lang nagpursigi ka. Buti na lang bumalik ka. Yumuko ako at hinalikan siya. Biglang tumakbo ang anak naming babae, sabing parang bata, gusto ko rin ng halik. Ngumiti si Shen Yuchu at binuksan ang kanyang mga braso. Sabay namin siyang niyakap. CJ. Magkasama. Mahaba ang buhay kasama siya. Sapat na ang pagkakaroon niya. Wakas ng buong kwento.